Agad na ipinag-utos ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pag-ban sa importation ng lahat ng poultry meat products, lalo na yung mga manggagaling sa mga bansang apektado ng outbreak ng H5N8 avian influenza strain virus. Si Julius Disamburon sa detalye. Suki na sa pagbili ng manok si Via pero matapos mabalitaan ang outbreak ng H5N8 avian influenza strain virus sa ilang bansa sa Asia at Europa, mas naghigpit at naniguro siyang malinis at hindi galing sa mga bansang apektado ang bibilhin. Mukha naman malinis sina ate, mukha namang hindi naman sila kukuha ng ganon. Hindi naman ako natatakot or something. Ang tindera namang ito, simulat sa pool, hindi daw siya nangangamba sa ganitong mga sakit dahil pawang local produce ang binibenta niyang manok at hindi imported. Siya na mismo ang nagsabing may kalidad ang mga ibinibenta niya rito. Bagong kata ito, sir. Hindi kami kumukuha ng mga imported. Bawal dito. Dahil sa posibleng epekto ng virus, ipinag-utos ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pagban sa importasyon ng lahat ng poultry meat products, kabilang ang mga dressed at deboned chicken, day-old chicks, eggs, duck at semen na mula sa mga bansang South Korea, Germany, France at the Netherlands. Inatasan din ng kalihim ng DA ang Bureau of Animal Industry na agaran itong sundin at ipatupad para protektahan ang poultry at ducks industry ng bansa. Magpapatupad din ng strict veterinary quarantine measures ang mga otoridad sa iba't ibang entry and exit port points. Mahigpit ding minomonitor ngayon ng Bureau of Customs ang lahat ng mga pumapasok na imported poultry products upang pawiin ang pangamba ng publiko at masiguro ang kaligtasan ng pagkain ng mga Pilipino. We will have to evaluate kasi hindi naman madaling mawala yan eh. According to reports by the Korean Times, about 30 million chicken were culled because of the bird flu. Sa kabila nito, exempted sa ban at patuloy na tatanggap ang Pilipinas ng mga poultry products mula sa Estados Unidos, Canada at Australia, kaya hindi nakikita ni Piñol na magkakaroon ng paggalaw sa presyo nito sa pamilihan. Just the same, even if they are exempted, we will still institute and implement strict quarantine measures. I believe that the Filipino farmers can always adjust. You know, it only takes 1 month to produce a 1.2 kilo chicken. Para sa PTV News, Julius Disamburon.